So hiluno ngayon, pag-usapan natin itong tungkol sa pagnanasa at pangangalunya noon na sinasapit na bawat tao sa pamamagitan ng mga kababaihan, no, sa Miss Universe and pageant. Madalas natin itong nakikita, no, every year may mga pageant in Miss Universe. Buong mundo nanonood nito. Billions of people talaga nanonood nito sa kanilang mga ginagawa dyan. Sino ba naman ang hindi mapapatingin o mapapanood sa mga ganyan? Ang mga babae dyan, napakaganda. Ang hubog ng katawan at dibdib. Nakabra, nakapante. Siyempre, lahat napapatingin. Maliban doon sa mga tao talagang hindi nagpapaakit. Alam nyo ba na yung mga pageant na yan ay created of Satan? Oo. Yan ay binubuo ni Satanas upang ang tao linlangin. Isa itong pain or trap na ang tao nagkakasala sa kanilang puso ng pagnanasa at pangangalunya. Hindi nyo ba alam na sinabi dito sa kasulatan sa Lucas 17 verse 1 to 3, sinabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, tiyak na darating ang mga sanhi sa pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. No? So lahat daw, darating ang mga bagay na siyang sanhi na magkakasala ang tao, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga tao, panggagalingan yon. So itong mga babaeng ito na nakikita nyo dyan, na nakabra, nakapanty, sila ang dahilan kung bakit millions of people ang nagkakasala ng pangangalunya, pagkakasala, pagnanasa sa puso, pagkakasala, pangangalunya sa puso. Ang sinabi dito, kakilakilabot ang sasapitin ng panggagaling. So ang sasapitin ng mga babaeng yan ay kakilakilabot. Bakit? Sila ang dahilan kung bakit nagkakasala ang millions of people na nanonood sa kanila. Minsan ang mga tao, kung ikaw tumitingin, nanonood sa kanila, minsan nahihypnotize ka sa ganda nila, sa purma nila, nakabra, nakapanty, is minsan yan, isa yan, minsan nahihypnotize ka, nakalimutan mo na. Yung mga bagay na yan, isa yung kapangyarihan ni Satanas upang ikaw ay mawili at hindi ka makaalis dyan. Hindi mo na mamalayan na sa puso mo, napapawaw ka na, nakakasala ka na ng pangangalunya sa puso na pagnanasa. Dagdag dito, sinabi, mabuti pa sa kanya na bitinan sa liig ng isang galingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. So sino bang maliliit na ito? Itong mga taong inosente. Mga taong hindi nakakaalam sa kasulatan, hindi nakakaalam sa kalooban ng Panginoon. Ito yung tinatawag ng mga maliliit na mga tao. Mas mabuti pa daw doon sa mga babaeng yun na talian ng galingang bato. Kasi sila yung dahilan. So bakit mo hahayaan na yung mga babaeng yan ay siyang sisira sa buhay mo? Dito sa Lucas, dito sa Matthew chapter 5, verse 27, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumitingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yun sa kanyang puso. So klaro, di ba? So sila ang dahilan kung bakit nagkasala tayo ng pagnanasa, pangangalunya sa puso. Nagkasala tayo. So, hahayaan mo ba na ikaw ay lamunin ng kasalanan sa pagnanasa ng laman? Hahayaan mo ba na ang laman ang siyang maghahari sa iyo? Gusto kong malaman nyo na every time na tumitingin ka dyan sa kanila na may pagnanasa sa puso, nangangalunya ka na sa puso. At ang kasalanang pangangalunya, ang bunga niyan, kamatayan pagdating sa dulo. Ini-explain ko lang ito ng klaro upang maintindihan ng bawat tao na nakikinig at nanonood, na dapat ninyong iwasan ito. Kasi ang mundong ito, puno talaga ng patibong. Puno ng patibong. Sinabi na yan ng ating Panginoon, na huwag tayong makipagkaibigan sa mundong ito. Huwag niyong tangkilikin ang mga gawa ng mundong itong masama. Kasi yan ay magiging bitag
Magiging bitag ninyo yan, magiging bitag sa atin yan. Kaya dapat natin tong iwasan at bantayan na upang tayo ay hindi malinlang sa mga pasikot-sikot na mga bitag ni Satanas. Dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoong Kristo. Yang mga ginagawa ng mga kababaihan yan ay isang uri ng immorality and nudity. Bakit mo hahayaan na lalamunin ka? Tinubos tayo ng ating Panginoon Kristo sa isang halaga sa kanyang kamatayan sa krus upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Dahil ang kasalanan sa mundong ito laging naghahari. Tinubos tayo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Huwag niyong hayaan na sa simpleng minuto lang o oras lamang sa panonood niyan na nagkasala kayo at biglang dumating ang kamatayan na sorpresa, na nagkasala kayo ng pagnanasa at pangangalon niya sa puso niyo at isip. Pagdating ng dulo, gigising kayo doon sa kaparusahan. Alam niyo naman na ang buhay dito sa mundong ito kung gaano kabanal. Ginawa tayo ng mundong ito dito sa mundong ito. Nilagay niya tayo dito sa mundong ito. Hindi para manatili sa mundong ito habang buhay. May kamatayan tayo. Kundi ginawa niya tayo for His glory. For His kingdom. Pero dahil sa mga kasalanan na ginagawa sa mundong ito, ang tao hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Sinasabi na yan, hindi nakaabot ang mga tao sa kanyang kaluwalhatian dahil sa mga kasalanan na kumakapit. Ang mga kasalanan na kumakapit sa atin, asya nagpapabibgat sa atin, pasa natin to lagi. Kung hindi natin to bibitawan at babalik sa ating Panginoon, hindi tayo makaabot sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kingdom, sa kanyang glory. Tinubos tayo, binigyan tayo ng daan. Binigyan tayo ng daan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Kristo upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Bakit tayo babalik at mananatili pa rin na mamuhay sa kasalanan? Bakit mamumuhay pa rin tayo sa laman? Iwasan natin ang ganitong klaseng siyo. Hindi lang ganito, kundi may mga prostitute na mga babae rin na kabra na kapanti pinupo sa social media. They are a trap of Satan. They are a bit. Sila ay mga pain at patibong ni Satanas upang ikaw ay bitagin, upang ikaw ay lalaning, upang ikaw ay ihatid sa impyerno. Maniwala kayo. Yan ang sasapitin na bawat tao. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat. No? And God bless everyone. Sana imulat ninyo ang inyong mga mata at magbalik tayo sa ating Panginoon na siyang nagbibigay buhay ng walang hanggan. Amen.